Hanggang sa piling mo'y lagi, mahal na mahal kita. Mahal kita, mahal na mahal kita. May mga pagkakataon sa buhay natin na walang dumadalaw. May mga pagkakataon sa atin na nalimutan ka na ng kamag-anak mo, nakakalimutan ka na ng anak mo, nakakalimutan ka na ng asawa mo, pero ang Diyos hindi ka niya nalilimutan. Amen? Amen? Ganun talaga sa buhay. Kapag dumarating sa buhay natin na tayo ay may mga problema, may mga suliranin sa buhay, pero may laging nagsasabi na sinanggit ng Panginoon. Ang sabi ng Matthew 11:28, "Come unto me, all you are weary and tired, and I will give you rest." Hello? Sabi, halika kayong napapagal, nabibigat ang lugha, tayo ay aking pagpapahingahin. Meron pong misquotation. Sa isipan po natin, na sabi nila, mas maganda yung rest in peace. Hello? Parang sa isip mo, gusto mo nang mamahinga. At sa kaisipan mo na gusto mo nang mamatay, utang na loob, huwag kang mag-isip ng ganyan. Alright? So, ibig sabihin, sabi nun, binibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ang kapahingahan, ibig sabihin, yung kapahingahan, hindi sa sementeryo para tahimik na ang buhay, hindi totoo nun. Ang tao ay meron siyang kaluluwa. Kaya itong bagay, may tinatawag tayong kaluluwa, meron tayong katawan, at meron tayong espiritu. Hello? Ano ba? Ibig sabihin si Adan, nabuhay siya, binigyan siya ng espiritu ng Diyos na nagbigay buhay para sa kanya. Pangalawa, nagkaroon tayo ng kaluluwa. Ibig sabihin, yung kaluluwa nyo, hindi mo nakikita. Nasa loob lang siya kapag namatay ka na, saka pa lang siya aalis. Pero habang narito ka, yung katawan mo, nasasaktan yan. Amen? Pero yung kaluluwa, sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die once, but after this, judgment. Minsan lang mamatay ang tao. Pagkatapos tao ay babalik sa Diyos, yung kaluluwa, hukuman niya. Pero ayaw ng Panginoon, ikaw at ako ay hukuman niya. Kaya siya ay namatay at muling nabuhay para sa iyo. Amen. Ang mabuting balita, si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Sabi ni Jesus, I am the rock. I am boses and deliverer. Ang batong ito, hindi siya matitinag, hindi siya masisira. Pero kapag bato, nilangan, tolero ka. Hello? Alright? O, tahimik yata. Ang ipinakikilala ko sa inyo ay ang bato ng kaligtasan. Amen? Amen! 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 Kasi kapag batong iniisip mo, talagang mababato ka, mapapraning ka dyan ay. Tama! Kaya nga nakapang-re-rape, pumapatay, nagnanakaw. Bakit ka mo? Dahil ito ay sa bato. Pare, may umahabol sa akin, pare. Kahit wala. Tamang hinala. Amen? Hello? Nakakaintindihan ba tayo? Kasi nga nababato ka, napapraning. Pero kapag si Jesus nasa buhay mo, palalayain ka sa bisyo. Amen? Hindi kayong napapagal at nabibigat ang lubha. Ibig sabihin, ibigay mo, i-lay down mo lang kay Jesus lahat ng iyan. Gagaan ang lahat ng iyan. Amen? Yes? Amen?
at mga pagkakalo, magkakaroon siya ng takot sa buhay pa. Ang mga yung sa ganun mga pagkakataon na dahil sa iwanin ka ng takot or tulad na meron siya na nararamdaman mula doon sa dalawang buwan na nakakabili pa, pumayat na ko siya. So, I used to be small things that I like to do. So, I grew up in a really broke household. Lumalo ko siya sa gawin. Eh, pagkakataon na buhay na So, yes, ano tayo doon? Sabi niya, sa mga tao na to,